Okay mga minamahal ko mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat, magandang hapon. So pasensya na po kayo mga minamahal ko mga kababayan kung di po tayo nakapag-vlog ng maaga sapagkat tayo po ako po kasi ay may extra po kasing ginagawa katulad po ng pangangahoy. Ako po ay namumutol ng kahoy na kahit papaano ay pinapatuyo po namin at pagkatapos ay binibenta po namin, no? So, alam niyo naman, ang buhay po ng inyong lingkod ay hindi po katulad ng buhay ng ibang mga vlogger na maliban na walang responsibilidad sa kanilang mga anak dahil wala pa naman mga anak, sa kanilang asawa at sa iba pa, kaya medyo easy at hindi hirap pagdating sa pananalapi, no? So, ganun pa man, kaya natin yan hanggat tayo ay may buhay at lakas. At syempre hanggat nasa ating pagkatao o nasa ating hawak natin ang paninindigan para sa bayan. At syempre bago lahat, binabati mo na po natin ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Liza Araneta Marcos, maging ating minamahal na Sandro Marcos, maging ating minamahal na Congressman Martin Romualdez. Okay, sa mga kababayan po natin sa abroad, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo po sa mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao. Okay, sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan. Alright. So, pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong naging pahayag po o sa naging sagot nitong ni Sara Duterte patungkol po sa naging pahayag naman po ni Tanim Madriaga. Patungkol nga po di umano sa pagdalaw sa kanya nitong ni Sara Duterte dyan sa BGMP. So, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, base po sa ating natanggap na report, pinabulaanan po ni Sara Duterte na itong nga pong si Madriaga ay kanyang dinalaw. At ang sinasabi na dinalaw nito ni Sara Duterte walang iba kundi yung demonyong number one best friend ko po mga minamahal ko mga kababayan. Na walang iba kundi yung demonyo, hayop, siraulo, gago at walang karapatang mabuhay na si Arnie Tevez. So, lumalabas lamang mga minamahal ko mga kababayan na talagang may kinalaman nga etong si Sara Duterte o tong mga Duterte sa pangyayari sa pagkamatay ni Gobernador Roel Ragay Digamo. Kitang-kita. At balita ko mga minamahal ko mga kababayan, yung pagpunta nito ni Sara Duterte dito po kay Arnie Tevez ay para suportahan siya. At balita ko mga minamahal ko mga kababayan, nangako itong si Sara Duterte na gagawin niya ang lahat para lamang makawala o makatakas sa kulungan ng mga demonyo. Ito pong walang niya na walang karapatang mabuhay sa mundong ito na kung saan ay kumitil hindi lamang po sa iisang tao kundi sa buhay po ng isang taong minamahal po ng mga Negrosanon, na walang iba ang buhay po ng ating minamahal na Gobernador Roel Ragay Digamo, mga minamahal ko mga kababayan. So, sa mga hindi nakakaalam mga minamahal ko mga kababayan, base po sa akin nakakaalam na impormasyon, ito pong mga Duterte ay meron po talagang kumbaga sa may kinalaman sa mga kaguluhan pong nangyayari dyan sa Negros Oriental. May kinalaman po sa pagpapapatay po dito po kay Roel Ragay Digamo, mga minamahal ko mga kababayan. Bakit ko nasabi? Ayon po sa ating nakakalap na impormasyon mga minamahal ko mga kababayan, lingid po sa inyong mga kaalaman, na yung ilang mga taong nahuli na pumatay po sa ginagalang at minamahal at itinuturing na bayani ng Negros Oriental na si Roel Ragay Digamo ay mga tauhan po yung ilan dyan ng mga Duterte. At balita ko yung ilang mga tao dyan na nakakulong na rin ngayon dahil nga sa pagpatay nila kay Roel Ragay Digamo o kay Gobernador Roel Ragay Digamo ay mga tauhan po ng mga Duterte. So ibig sabihin, eto pong mga ito nanggaling po sa mga Duterte. Ibig sabihin, balita ko, kaya pumunta si Sara Duterte doon sa Negros Orient, dyan sa BGMP. Dahil nangangamba si Sara Duterte na baka isipin ni Arnie Tevez na hindi na siya pinapansin nitong mga Duterte, no?
Alam nyo, malalim po ang ugnayan ng mga yan. Sa mga hindi nakakaalam, mga minamahal ko mga kababayan, ito po si Paulo Duterte, ang nagbabaksak po ng daan-daang kilo o tulit-tulinadang kilo dyan sa Negros Oriental kay Arnie Tevez, na siya namang nagkakalat o nagbibenta sa buong Panay. Ha? Mga kababayan, kaya malalim po ang kanilang ugnayan, mga minamahal ko mga kababayan. Malalim pa sa napakalalim na karagatan ang kanilang ugnayan. So dito mga minamahal ko mga kababayan, kaya pinuntahan ni Sara Duterte ito pong si Arnie Tevez, baka po pumiyok din, no? Baka pumiyok din. Kaya pinuntahan niya itong si Arnie Tevez. Baka pumiyok at sabihin ni Arnie Tevez na yung mga tao na nahuli sa pagpatay kay dating Gobernador Ruel Rague Digamo ay mga tauhan ng mga Duterte. Kaya dinalaw ni Sara Duterte ito pong si Arnie Tevez nang sa ganon hindi pumiyok, no? Na kung saan ay pinapangakuan po ni Sara Duterte na pag siya ang naging pangulo, lalaya siya. Mga minamahal ko mga kababayan, no? So si Madriaga, sa totoo lang, mga minamahal ko mga kababayan, hindi niya kinausap. Dahil inaakala kasi ni Sara Duterte na wala to. Ano lang to? Ex-military lang to. Hindi to katulad ni Arnie Tevez na maraming mga tauhan. Hindi to kagaya ni Arnie Tevez na bilyonaryo. Hindi to kagaya ng mga Tevez dyan sa Negros Oriental na may sinabi pagdating sa paggawa ng kasamaan. So ngayon, dahil sa takot ni Sara Duterte na baka mabueltahan siya o baka idamay siya o idawit siya nitong ni Arnulfo o Arnie Tevez sa kaso na kinakaharap niya, binisita niya. Mga minamahal ko mga kababayan, buti pa si Arnie Tevez na walang niya, gago, demonyo at walang silbi at walang kwentang politiko, nadalaw ni Sara Duterte. Pero yung mga taong mas nangangailangan ng pagdalaw ng isang lingkod bayan dahil sila ay nasa kahirapan, hindi nadalaw ni Sara Duterte. Ang gusto lang dalawin ni Sara Duterte yung mga taong mapapakinabangan niya at yung mga taong napakinabangan niya. Di ba? So dito mga minamahal ko mga kababayan, lumalabas na. Dahil base po sa ating nakalap na impormasyon, kaya po pumunta si Sara Duterte dyan sa BJMP na kung saan nandyan po yung demonyong si Arnie Tevez sapagkat ito ay nakatanggap ng pagbabanta mula kay Arnie Tevez. Na kung saan nagbigay ng pahiwatig itong si Arnie Tevez na kapag binaliwala siya at hindi siya pinansin ng mga Duterte, ilalaglag niya itong mga Duterte. Sa takot, ayun. Mabuti pa yung walang kwentang tao nabigyan ng pansin, nabigyan ng intensyon, nabigyan ng atensyon ng isang vice presidente. Pero yung mga taong nalulunod sa baha, yung mga taong nagugutom, yung mga taong nahihirapan, hindi man lang mapansin ni Sara Duterte. Bakit? Hindi naman siya manganganib dun . Mas manganganib siya kay Arnie Tevez. Mas manganganib siya kay Arnie Tevez pag hindi siya pumunta at hindi siya nagpakita ng moral support at hindi siya nagpakita ng suporta. Manganganib siya. Kaya pinuntahan ni Sara Duterte si Arnulfo dahil ayaw na ni Sara Duterte na madagdagan pa yung mga kasong kinakaharap niya. Dito pa lang kay Madriaga, masakit na ang ulo ni Sara Duterte at mukhang nabubulunan siya at hindi niya kayang idepensa ang sarili niya at nananahimik. Ngayon, hindi na siya nanahimik. Sinabi na niya ang katotohanan na si Arnie Tevez nga ang kanyang pinuntahan. Yes, tama. Dahil sinabi naman po yan ni John Vic Remulla. Pero tinanong natin, inalam natin kung bakit sa dami-dami ng taong pwede niyang puntahan na mayroong kwenta, bakit si Arnulfo Tevez pa o si Arnie Tevez pa ang pinuntahan niya na kung saan halang ang bituka katulad ng mga Duterte. Oo nga pala, speaking of halang ang bituka, sino ba naman ang magkakasundo? Siyempre yung parehong halang ang bituka at malademonyo yung pag-uutak. Na kung saan kapwa mamamatay tao na kapag sila ay nagigipit na at sila ay talagang nasusukol na sa kanilang mga kasalanan, ang ginagawa ay nagpapapatay ng tao para manahimik na yung taong may alam sa kanilang mga sekreto. Kaya hindi na pala ako magtataka, hindi na pala tayo magugulat pa. Dahil sino ba naman ang magkakaisa? Alam nga naman yung mabuti at saka yung masama. Natural, hindi. Siyempre, ang magkakaisa yung kapwa masama.
Di ba? Tingnan yung pagmumukha ni Sara Duterte, mukhang takong ng demonyong bakla. At yun naman si Arnie Tevez ay mukhang roll-on, ng isang demonyong mabaho ang kilikili. No? Mga minamahal ko mga kababayan. So, alam nyo na, kaya po dumalaw si Sara Duterte sapagkat nakatanggap ng pagbabanta mula kay Arnie Tevez. Kaya yun, dumalaw. No? Kasi natatakot si Sara Duterte na baka mabaliw itong si Arnulfo o si Arnie Tevez na humihigop ng shabu sa tasa. Ayun, kumaripas ng pagpunta itong si Sara Duterte para nang sa ganon maareglo niya dahil mukhang hindi kasi napapansin si Arnie Tevez. Kaya yun, isang sabi lang ni Arnie Tevez, sige, wag niyo akong pansinin pag ako kumanta, pag ako nagsalita, sabit kayo. Tandaan ninyo, nasa alanganin na kayo na sitwasyon ngayon. Mukhang ganon ang ginawa ni Arnie Tevez. Kaya yun, diba? Gabing-gabi, mabuti pa si Arnie Tevez, gabing-gabi, dinalaw talaga ni Sara Duterte, samantalang yung mga taong mas naghihirap at mas kailangan ng pagkalinga at tulong ng isang vice presidente, hindi. Nakanganga, nakatenga, naghihirap pa rin hanggang sa ngayon sapagkat bobo, siraulo at walang kwentang vice president ang meron tayo. Yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So dahil sa takot o pananakot ni Arnie Tevez kay dito kay Sara Duterte, ayun, dumalaw ng alas 12. Pero dahil nakalimutan yata ni Sara Duterte na may isa siyang tao na mas nakakaalam din sa kanyang mga sekreto, mukha yatang sa pakiramdam ko dahil sa mukhang inisnab niya itong si Madriaga, yun, nagsalita na. Kung kay Sara Duterte, dapat dinalawan niya dinalaw din niya si Madriaga, pati si Arnie Tevez. Nang sa ganun, pareho silang hindi kakanta. Pareho nga bobo diba? Pareho, bobo nga tong si Sara Duterte, kaya wag na tayo magtaka. Hirap nga mag-English yung gaga na yan Mas magaling pa nga mag-English dyan yung high school graduate diba? Kaya wag na tayo magtaka mga minamahal ko mga kababayan. So yun po ang nakalap nating impormasyon. Natakot itong si Sara Duterte sa pananakot nito ni Arnie Tevez. Kaya yun, kumaripas ng pagdalaw sa kanya dyan sa BJMP. So yun lamang po mga minamahal ko mga kababayan. So muli po tuloy po nagsinasabi ng lingkod, mabuhay po ang ating ilang bayan, mabuhay po rin mga mahal sa ating ilang bayan. Maraming salamat po.